I present to you my CB150N. Sarap talaga. So what's up mga idol, another day, another vlog na naman tayo. Yun no. Whee! Talon-talon lang. So for today's vlog ay maglalakwat siya tayo. Mag-ride tayo papuntang Marilake. At syempre re-review rin natin tong CB natin kasi nga ang dami ring naiintriga sa mga accessories na nakakabit dito. Oh, di ba? Wala, na-miss ko kasi gamitin tong CB natin. Kasi nga hindi ko na siya nagagamit na naman. Kasi nga puro na naman tayo NMAX. Sarap talaga piga-pigain itong CB. Sa sobrang tipid na, only piga pa, di ba? Saan ka pa? Dito ka na. Sa CB150X, di ba? Makikisabayan pa sa mga rider, sniper o kahit anong underbot. Yan lang din ang kagandahan dito sa CB kasi kahit malaki siya, napakagaan niya. Kaya pwede mo siya isingit-singit. Grabe, traffic pala dito par. Guys, pupunta ako ng Marilake 3:40 na ng hapon. So bakit hapon ako pupunta ng Marilake? Hindi dahil sa mga kamote, kundi dahil hindi ako nagigising ng maaga. Okay lang naman. At least makapag-ride pa rin tayo, di ba? And na-miss ko rin gamitin tong CB guys. Ang sarap talaga. Kasi yung plano ko sanang gamitin is yung NMAX papuntang Bicol. Ang problema nga ngayon is baha pa ata dun sa San Fernando. Kaya yung mga maliliit na motor ay hindi pa nakakalagpas. Pero yung mga ganitong motor like matataas like DT, ganyan, Roser, alam mo yung mga matatangkad, pwede siyang malagpas ng baha. Pero yung mga NMAX scooter, mga ganyan, mukhang alanganin pa eh. Kung humupa man yung baha, NMAX yung dadali natin. Pero kung hindi, itong CB, kikiraan po. Ito ang mga sekreto ng kamote guys. O, di ba? Ito yung sasabi ko sa inyo, kahit CB to, opo, kahit saan pwede nyo isingit. Grabe naman yung traffic. Linggo, magka-alas 4 traffic. Grabe, siksikan paro. Par may KTM paro. Yun o, nakikita nyo mayroong KTM 390 Duke.
Alam nyo bang pinaplano ko sana i-swap yung 390 Duke dito sa CB? Kasi parang gusto ko nga ng speed. Pero pag nakakita ako, ang liit ng 390 Duke, mas malaki pa tong CB kumpara mo sa kanya. Tsaka ang naisip ko din yung comfort kasi. Unang-una comfort, pangalawa is yung maintenance, pangatlo is yung tipid sa gas, di ba? Oo. Ang angas kasi ng KTM Duke guys no. Alam nyo ba, bago ako mag CB 150, naka say 1,000 ako. Yes sir. Kaya ko lang nabenta yung say 1,000 kasi nga mag-iibang bansa tayo noon, tsaka ang dami kong motor, hindi rin magagamit. Mahirap na pag yung big bike ay na-stock. Kahit anong sasakyan basta may stock lang guys, ay pwedeng masira. Kaya nga dapat yung sasakyan twice a week or twice a month, ganyan, 4 times a month, paanda rin nyo. Kailangan din siyang patakbuhin minsan kasi nga, di ba, yung preno nag-i-stock up, di ba? Tapos minsan kailangan din mag-circulate ng oil kasi minsan, syempre, pero di naman matutuyo, pero kailangan niya mag-circulate Alam mo talaga, mekaniko na. Syempre, kahit pa paano ano tayo, di ba? May konting kaalaman sa mga ganyan. Buti nga hindi ko to sinap sa ADB 160 kasi pinaplanuhan ko na saan Gusto ko rin sana mag ADB 160 kasi nagsawa ako ng manual. Pag nadadrive ko naman tong CB, parang ako po, no text, okay na ako dito. Sarap-sarap isingit. Grabe pa. Yun ang literal na kargado. Grabe si kuya. Punong-puno ng gamit yung likod, walang takot. Kamote on the go. Sarap par. Pwede na kayong boss Ironman. Feeling ko pag naka XADV ako sa mga X-Endurance par, feeling ko kaya sumabay ng ano yun mga Ducati. Feeling ko lang kung ako mag-drive. Para sa akin dito kasi sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng puro ka top speed. Ang kailangan mo ay nagtutugma yung speed sa suspension. Based on experience kasi guys, nung naka-say 1,000 ako, talagang andun yung speed pag piniga mo talagang ibibigay sa'yo. Kaso nga lang pagdating sa liko-liko, special dinala ko siya ng pabikol medyo nahihirapan ako sa suspension niya kasi sobrang tagtag guys. Oo, kahit naka all-ins na yung guys, wala ang tagtag ng say 1. Yun din yung inayawan ko doon kasi nga andun yung takbo pero yung comfort ng pagdadriving mo wala, diba? Kaya yung hinahanap ko sa dream bike ngayon is yung basta mag 180 lang yung takbo, tapos malakas yung RPM, yung arangkada, tapos andun yung handling kasi mababangking mo siya kahit isagad mo di ba? Yan, papasok ko tayo ng Marikina.
ay pa Marikina, ito ay pa Antipolo, at ito ay papuntang Marilake. Grabing tok-tok to dito guys puro tok-tok tao dito Natawa nga ako nung nakaraan sa isang comment pagkarinig yun maraming pukpok. Pogi ng ano nyo, Civic nyo po, backfire palons. Yun, malutong idol. Isa rin sa bakit binabalik-balikan to ng mga riders dito sa Marilake, hindi lang naman dahil sa mga nag-racing kundi sa view. Ayan kung makikita nyo yung mga view dito, napakaganda, napakaaliwalas. Mamaya pagkakyat natin mas makikita nyo pa yung ganda ng view. Kaya yung mga single na pupunta dito, magdala kayo ng jowa. O diba ang lamig. Hindi tayo makakapag racing. Alam nyo kung bakit? Pud ang ating gulong. Mga konting bangking lang kaya ng gulong natin. Pero sarap magbangking sana dito no? Yung gulong kasi ng motor na to is pud na. Tapos pag binabangking ko siya is tumatalon-talon. Yan ang problema sa B-rubber. Nung una kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko na pangit ang B-rubber nga once na mapudpod. Pero kung sa kapit guys, sobrang kapit niya, gusto pang bangking, pero ang bilis niya mapudpod. Siguro ang tinakbo ko pa lang ito is mga 5,000 o 5,000 pa lang, pudpod na yung gulong ko sa likod. Kaya ang mangyayari nito, baka bumiyahe ng Bicol, baka ibalik ko yung stock tire nito. Mag-i-stock muna tayo. Itong CB na to, kulang lang ito cruise control kasi ang ganda ng handling ayun diba? Kahit magbangking ang no ones okay lang Pachi lang muna mga pare. Next time guys, mag-rides tayo ng umaga dito para makasabay natin yung mga racing. Ito ang makaka-rides ng mga malulupit mag-banking mga kapwa o kamote. Nagbago na isip ko guys, yung dadaling ko lang pa Bicol, ito na lang. Hirap Hindi ko mabigay yung full potential nitong banking kasi nga yung gulong natin. Pero babo lang gulong ko talaga babangking ko to dito
di ba? Tumatalon-talon yung motor. Ganda rin talaga mag banking dito eh, no? Oh. Sarap talaga. Ang lamig. Kaya pa siguro pag gabi dito, no? Dami pa rin tambay pala, no? Kahit hapon. Natakot si Kuya gumilid sa akin. Dami na rin kasi may trauma dito, yung mga nag-overshoot. O diba, ang ganda, ang fresh. Malamig na hangin sa tagulan. Ito na ata yung Big C. Big C ba to? Oo, parang yan. Ang umaangas dito mag-rides par. Ito yung laging maraming bumabangking. Diba, sobrang luwag lang talaga dito eh, no? Sarap! Ang sarap naman dito. Kaya ang daming nag-racing dito guys, kasi maganda yung kalsada, tsaka maluwag, di ba? Solid. Sino yung inaabangan nila? Uy, angas. Kita nyo yun? Angas eh, no? Daming tambay eh, no? O diba, neck breaker yung CV natin, kahit ganyan lang yan, diba? Tinitignan to par. So what's up, I present to you my CB150X. O diba, ito ay CB150X na 2022 model. Yes sir. Pero nakuha ko siya ng second hand kasi nga pahirapan dati makakuha ng cash ng CB150X. At yung nabilhan ko naman ng CB150X na to ay biglang nagsawa. Siguro yung odometer nito is 500, almost brand new. Eh yung price pa ng CB150X noon is like 164,000. Eh ngayon ata nagmahal siya, naging 174,000. Kasi yung bentahan ng second hand nun talaga is like 160. Ganun pa rin yung presyong brand new pa rin. Kasi nga ang hirap makahanap ng CB150X. Kasi kung sa kasa kasi nung guys is pila pa talaga. And by the way, nakuha ko tong CB150X is pure stock siya. Tapos yung kulay niya is, yung original na kulay niya is color red. So halos itong motor na to ay ang dami na nating na-upgrade. So ngayon nababasa ko kasi sa mga comments sa mga nakaraang videos ay ang dami nagtatanong sa mga accessories nito. Especially ang nakuha ko maraming tanong dito is itong switch na to, kung bakit daw merong kill switch tong CB150X natin at merong hazard. Kasi yung original nito is talagang ano lang, starter lang. So
So sa mga di nakakalam, itong switch na to ay switch para sa CB500X. Nakuha ko siya ng like 800 pesos. Parang 800 pesos kasama na shipping fee. Ewan ko lang ngayon kung magkano na lang. Pero ito guys, pwede mo siya lagyan ng kill switch at hazard. Binigyan lang ako ng parang explanation ng mekaniko ko na mahirap kasi lagyan ng kill switch ito. Ano lang siya, parang hindi siya talagang original na switch. Baka kasi if ever na maulan o kaya bubiyahe ako ng maulan, pwedeng masira yung wiring. Di naman natin kumbaga di niya naman inano na masisira agad. Pero if ever lang na masira, ay mahirap na kung may kill switch. Kaya ang hindi na lang namin pinagana tong kill switch. So bali hazard lang ang pinagana namin. Parang linagyan na lang namin ng switch yung busina niya na sumasabay sa ilaw. Tingnan nyo ha. On na natin. So yan. So naka-off yung switch. So pag nagbusina tayo, naka-on pala yung switch. So pag nagbusina tayo, sasabay yung busina niya. Pero pag naka-off, di ba? Hindi sumasabay. Kasi nga minsan hinuhuli na rin ng HPG yung ganun. So ito guys CB500X switch, right switch, okay? So yun, kasi ito yung pinakamaraming tanong kung saan ko nabili tong switch na to. Tapos ito palang side mirror din. Bali itong side mirror natin is Ducati side mirror. Mura lang to guys, nakuha ko lang to dati ng 500 lang. Papalitan ko lang ako kasi medyo matagal na sa akin to So di ko alam kasi kung meron pang ganitong design. Ngayon kasi bago na yung design ng side mirror nila. Kaya di ko rin alam guys kung meron pang ganitong side mirror I-Shopee rin to guys. I-search na lang sa Shopee na Ducati side mirror. Yun naman. Tapos linagyan ko na lang ng parang adapter dito. Kasi pag nilagay mo dito sa baba, itong side mirror is mababa siya tignan. Kaya ginawa ko, bumili na lang ako ng Honda parang extension sa side mirror. Basta search nyo lang sa Shopee, Honda extension side mirror, lalabas na ng kusa yun. Yan, so Ducati side mirror guys sa Shopee. Tapos syempre kailangan din natin ng Motowolf cellphone holder. Yan, syempre natural din, halos lahat naman tayo meron yan, especially sa mahilig mag long ride. Kaya ito, cellphone holder Motowolf. Tapos dito guys, bumili tayo ng 3-way switch. So yan, 3-way switch, papakita ko sa inyo mamaya yung mga ilaw natin. At isang switch din para sa mini driving light. Kasi itong 3-way switch is para sa TDD natin, TDD Night Ranger. So yun. Ayan, kung makikita nyo yung mga ilaw natin. So itong TDD Night Ranger natin, yan. So iba-iba kasing yung TDD Night Ranger natin, iba-ibang mode. So ito yung fog light na puti, fog light na yellow, at yung full blast. Sheesh. Pwede mong isabay na ganyan, pwede mo rin isabay yung puro puti, o pwede mong isabay lahat. Di ba? Lakas niyan. Kaso nga lang, pangit yung pagkalagay ko. Dapat kasi dito siya sa unahan para kita talaga lahat. Kaso ayoko kasi na may crash guard. Kaya dito lang siya pinalagay. At itong mini driving light natin. So, itong mini driving light natin is nagsisilbing daylight natin pag bumabiyahe tayo ng umaga, di ba? So, ito pala guys, itong natin, parang bracket natin sa MDL natin, pinasadya ko lang siya. So ngayon ang itsura niya ganyan lang Ito yung itsura niya guys, pa-L siya, yan, pa-L. Tapos wineldingan ulit ng para dito para may tibay siya. Yan, paggawa ko lang dito guys, siguro 500, dalawa na yan kabilaan. Kasi kasi may nakita din ako na ganito, pero di ko lang kung anong design sa kanya. Sabi ko gagawa na ako ng sarili kong design, di ba? So ito pa pala yung crash guard. Hand guard.
Guys, ito ay mura lang to, Shopee, mga 350. Kung di nyo lang alam guys, dati may nakasagian ako. Halos sinave nito yung kamay ko kasi sobrang kunat niya rin guys, oh. Kahit sabi mong plastic siya, hindi lamang na ano yung kamay ko. Kasi ito yung tumama. Tapos nabali lang siya dito. Pero yung kamay ko safe, 'di ba? Kaya maganda rin to pag na-slide kayo guys. Ito pala, nagpalit na rin ako ng Honda brake lever. Honda brake lever to guys. Maganda to, maganda. Kasi fully adjustable siya. Yun, di ba? Ang pogi pa. Tsaka ang pogi. Oh. Yan. Ito ata mga OnePlus to. Nakita. Sa Shopee rin to guys. Shopee lang. Shopee Racing tayo. Kaya maganda to. I-search nyo lang Honda CB150X na brake lever. Kasi ayaw ko kasi ng stock niya kasi nga hindi siya adjustable. Ito adjustable to eh. So syempre naglagay din tayo ng ito kasi pang NMAX kasi to. Ang nangyari wala akong makitang pang CB150X nun eh. Kaya ginawa ko, kinonvert ko na lang siya. Which is good naman siya kasi ang ganda tignan, no. Kala mo stock eh, oh. Diba? Kala mo stock ng CB150X yan. Solid na solid yung pagkabilog niya eh. Hindi pa ako naglagay ng sa radiator cover kasi ang dami ko nga nakikitang mga nabibili na sa Shopee na hindi naman talaga fully na coveran yung radiator cover. Ito, halos alam nyo naman to lahat eh. Lalo na yung mga, syempre adventure bike tayo, kaya kailangan natin ng bag. Mura lang sa Shopee, nasa 250 lang yan. Syempre gulong, nagpalit tayo ng gulong ng B-rubber. Yan. Itong sonon, tagal mapudpud eh. Oh, ang ganda kasi parang race tire eh, no? Kaso ang problema ko yung sa likod guys. Kasi yung sa likod ko, yan yung sasabi ko kaya hindi ako makapag-banking kanina. Kasi almost pudpud na, oh. Pudpud na nga talaga. Kaya ang gagawin ko, ibabalik ko yung stock tire na. Yes sir, ibabalik natin stock tire bago tayo bumiyahe ng Bicol. Dumi ng chain natin. Ito, napalitan ko na to ng chain. Binawasan ko ng isang ngipin eh. Dapat ang stock nito is 46 teeth. Ginawa kong 45. Pero ang nangyari, parang humina yung dulo niya. Akala ko kasi dati once na binabaan ko ng ngipin, lalakas yung dulo, hihina yung arangkada. Ngayon parang ang nangyari, may arangkada pa rin pero nawala yung dulo. Kasi dati kaya ko talaga magano halos 130 plus, mga 134 nung naka 46 ako. Ngayon nahirapan na ako mag 130. Ito rack M na bracket para sa box nito. Ang nangyari naman itong rack M is sadya ko siya guys. Kasi ayoko ng anong aluminum guys. Kasi kung napapansin nyo sa NMAX natin, naka 45 liters tayong aluminum, gumigewang yung manibela. Kaya sabi ko dito lang ako sa plastic, at least magaan to. So yun nga, yung Yoshimura natin na pipe is ito yung malaking size na Yoshimura pipe. Kasi meron isang klase din na Yoshimura pipe na maliit. So pag bibili kayo, yung piliin nyo is yung malaki, yung carbon, okay? Nagpasadya din ako ng center link. Di siya full exhaust guys ha, kasi yung stock nito, kahit yung stock guys, napuputol talaga siya dito. So ang ginawa ko is nagpagawa na lang ako. Bali ang center link is paggawa ko is 1.5. Tapos yung itong pipe naman is 3.5. So sa mga nagtatanong, hindi ko na siya pinaripap nung nag-pipe ako. Kasi nga center ano lang siya, kalahati. Pero siguro pag full exhaust ka, ay kailangan mo talaga magpa-remap. Pero di ko lang alam guys kasi sabi nga nila, once na remap mo yung motor mo, yung ECU, yung stock ECU, especially yung mga binubutas, baka pwede lang masira. So yan guys, paparinig ko sa inyo yung tunog ng ano natin, yung tambucho.
Ito ay pasok ata sa decibel meter eh. Tignan nyo ha. Hindi siya ganong kaingay. Sakto lang din, tahimik. Tapos buong buo yung tunog niya, hindi malutong, hindi masakit sa tenga, sakto lang. O, di ba? Ang ganda ng tunog ng pipe na to, kaya siguro feeling ko pag yung maliit yung binili nyo, talagang maingay. Kaya ganito yung bilhin nyo, yung malaki. So ganito ang itsura ng motor natin pag naka full blast. Naku po, di ba? Ang pogi niya. Kaya pag nakikita ko to guys, parang ayaw ko talaga ibenta na eh. Sa mga hindi nakakaalam, ang aking height ay 5'7". Yep, and still tiptoe tayo. Tiptoe pa rin tayo dito sa motor na to kasi nga napakataas niya. Ito lang yung adventure bike na linabas dito sa Pilipinas na 150cc. Oo, yun lang ata pagkakalam ko kasi halos karamihan ang nilalabas nila is puro naked bike. Inch by inch we're moving closer. Feels like a fairy tale ending. Take my hand, this is the moment. I'm moving closer to you. So yun guys, dito nagtatapos ang ating vlog, mini vlog. Sana nag-enjoy kayo sa ating chill ride. See you sa next video guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.